Sukali man. Okay, so Sir, may here's your tatanong po ako, sir. Sino yung tatanong? Sino yun? Sino yun? Edward po, sir. Edward, sige, question. Yung doon po sa nakaraan, sir. Oh, sige. Yung last po na code. Oo. Yung sa akin po kasi, ang nakalagay po doon sa nagawa ko, input first number, tapos input second number. Tapos, di ba, next line po yung the two numbers are 140 po. Oh, sige. Tapos, Yung nangyari po kayo sa akin ay nakadikit po yung the, tapos yun sa next line na po ay yun 2. ano po? Pero yung input first number and second, input first number, tapos po input second number. Tapos yung bis po na yung the two numbers are 140 ay nasa baba na po. Yung sa akin po ay nasa may po, saan ba yun? Kadikit po nung input second number, yung the. ibig sabihin isang line lang sila? Yun lang ibig mo sabihin? Hindi po. Parang ganun po yung nangyari. Pero yung sa mismong code po, magkaibang line po. Okay. So, pero tama naman yung sagot, yung pinaka-output, tama. Tsaka yung formula tama. Opo, tama po. Ako naman nagbibigay ng consideration. Basta malapit-lapit naman yung gawa nyo doon sa gawa ko, hindi pinagbibigyan ko na. Pero pag medyo malayo-layo talaga, ay halimbawa na lang, yun na nga yung tinype yung 4,000 imbes ay formula. Ayun, medyo medyo tagilid yun ang gawa. Pero naman, may points pa rin kasi nakuha naman niya yung ibang part. Yun nga lang, tinype niya kasi yung imbes ay formulate yung 4,000, tinype kasi niya kaya medyo tapos sir? Iba yung grade niya sa medyo iba yung grade niya doon sa mga malapit-lapit na output ko. Sige, question. Tapos, sir, pwede nyo sir, yung dito. Question, sige, go lang. Balikan ko yung sa akin gawa. Ginawa ko ulit ngayon lang. Tingnan ko, sir. Tinig ko po kung paano po ibaba yung dato. Yung? Dikit po dun sa ibaba. Yung word po na dato. Okay, paano ibaba? Hindi po na ibaba. Opo. Paano ibaba? Sige, yun ang ating gagawin ngayon. So, ayan po, kung halimbawa, yung mga ganun, pinagbibigyan ko na pag yung minor errors, minor logical lamang, pwede na yun. Pero yung medyo malayo-layo, medyo may bawas points ng konti, ha. Ayan, ha. So, yun, pag medyo malayo-layo rin sa actual, pero may points pa rin naman yun. May points pa rin naman siya, pero may konti lang na bawas ng kasi. So yun. And then ano po? Kaya ko lang napansin, sir, nung sinabi niyo po na bawat line. Ganun pala yun. Hindi. Kumbaga kasi, sa programming kasi, halimbawa ganito, kung talaga yung output, yun talaga. Unlike sa empowerment, di ba? Parang malaya kayong gawin kung ano yung mga gusto yung design or something. Sa programming, kung talaga yung program na pinapagawa ko, yun talaga. Eksakto. Okay, sir. Ayun, kasi siya kinocode kasi siya, meaning hindi lang siya basta nag-design kayo or nag-activity doon sa programming talaga. Nagko-code talaga kayo. Dapat pag ang lalabas na output, doon talaga eksakto. Okay? So, yung nauna niyo for consideration naman yan, okay lang. Basta malapit-lapit dun sa gawa, wag lang yung medyo lumayo ng konti. So, yun. Okay na yan. Sir, bibigyan niyo po ba ulit kami ng sample? Paano nakuha yung product of 400 ba yun? Yung 4,000? 4,000 pala. Yun ay sa next meeting, yung total na kasi pag pinakita ko ngayon, di ba meron pa mga hindi nakapag-submit. Pag pinakita ko ngayon, mag-submit sila, kawawa kayo kasi nag-submit kayo, sila, wala naman nila yung sagot. Ayaw. Sige, sir. Diba? Pero ibibigay ko naman, may mga nakakuha naman in fairness. Pero wag kayong mag-alala kasi ibibigay ko naman yung sample nung eksaktong code na yun, next meeting naman. So, makuha ba? Kumbaga ginagawa ko sa inyo ngayon, pinapractice ko kayo para makuha nyo talaga yung eksaktong program. Kasi sa programming, ganoon talaga. Hindi pwede yung, di ba, kung magbabasa kayo ng mga memes or mga codes sa programming,
magkamali lang kayo ng isang semicolon dyan, magugulo na yung buong program. Nabasa niyo ba? Nag-error nga, sir. O di ba? Magkamali lamang kayo ng isang ano diyan, Tundok lang, sir. parang ang laki ng kabawasan dun sa program na ginagawa nyo. So yun lang naman ano, kasi programming nga, okay, programming ang ginagawa. Magkaiba po ano sa ating empowerment na malaya kayo sa design ninyo, sa gawa ninyo, kung ano yung gusto nyo, ano, sa programming, medyo kailangan na lang malapit-lapit talaga sa yun, ano. So, yung mga nauna nyong gawa, for consideration naman yun, huwag kayong mag-alala. Okay, yung mga susunod, ayan, kailangan medyo malapit-lapit na talaga ha. Malapit sa katotohanan. Ayan, malapit sa katotohanan. Ganito, okay, back i-share screen ko na. Sandali lang. Wait lang, nasa na yung programming hub ko. Lali. Ayun. Okay, kita niyo na ba? Yeah, po, sir. Kita niyo na? Okay, so di pa nag-umpisa tayo sa program na to o sa code na to, di ba? So nag-umpisa tayo dito. So, bibigyan ko kayo ng tip ha. Okay, so ito. Ito yung line na to, di ba? Yung line na to, ano po? Ito yung isang line na example ko last time. So, si zero, sino man re-represent niya? Num 1. Sino? Num 1 po, sir. Num 1. Itong si 1, sino re-represent niya? Num 2, sir. Num 2. Num 2. Si 2, sino re-represent niya? Answer. Answer. Ay, Sino? Answer. Answer. Saan? Okay. Yan, itong 0, 1, and 2 na ito, applicable siya sa first line. I mean sa line na, sa line na ito na ginamit ko. Pero pag bumuo kayo ng panibagong line, wait lang, pag bumuo kayo ng panibago, halimbawa, di ba yan, ano po? So, di ba sabi ko nga applicable lamang ito doon sa ating sa line na itong line na ginamit ko yung naka-highlight na blue. Ano po? Pag dito, halimbawa, nagbawas ako dito, halimbawa ay yung num1 at saka yung num2, okay lang ba to? Opo. Sigurado kayo? Okay lang yan, di ba? So, ganito. Anong buburahin ko dito sa mga numbers sa 0, 1, and 2? Yung 0 at 1, sir. 0 Alin? plus 1, sir. 0 0 plus 1? 1 po, sir. Okay, so sinasabi nyo 0 plus 1. Okay, try natin. Okay, try natin. Wait lang pala, mag-input muna pala. So, error, di ba? Tingnan nyo bakit error? kasi sir, wala yung Sir, hindi nakapantay. Sir, di nyo pa Sir, nilalagay. O sige, run ko na. Ayan, o. Talang po yung Ayan, ha. Sir, yung line po nung sir. sir, gawa nung Nag-input na ako. 0 at 1, 0 plus 1, tinanggal nyo. Tinanggal ko yun. So, Yung ayun 0 na nga. plus 1 kasi, 0, O, sige. Wala nang babasahin. dapat po zero yung nakalagay. yung 0 plus 1 sir Sino yung nagsabi kasi, nun dapat 0 yung nakalagay? Sino yung nagsabi nun? Ako po, Si si Claristel. O, sige, try natin yung 0 nakalagay. Try natin. Sir, yung sir, di pantay. Wait lang. Yung line niya. Plus 1 pa Ayan. rin. Nag-run na. Ay, tumama pala. Ba't may 4? 4 na lang? O, bakit may 4? Tingnan nyo. 4 na lang. 4 na lang. Ayan. Sir, yun yung Hindi po. pinakasagot, sir. Yan po yung 0. Okay, si 0 ay si add na ngayon. Ako po ha? Opo. Ibig sabihin, ganito lang yung logic. Sunod-sunod Ha? yun. Explain ko yung logic ha. Itong 0, mga 1, to, explain ko muna. Itong mga to, itong 0, 1 at 2 na ito, applicable lang siya doon sa line na ito, naka-highlight na blue. Pero dahil dito, ang hinihingi lang naman ay add, di ba? Walang num1 at saka num2. Meaning, isa lang mag-represent sa kanya.
which is, ano ba mauuna? 0, 1, or 2? 0. Zero, sir. Zero. Kaya, si 0 dapat ang mauuna, yun na mag-represent ngayon kay add 2. Nagagets yung malito, di ba? Sabi ko nga sa inyo na nakaraan, di ba? Kailangan yung pairalan dito yung logical thinking ninyo kasi malilito at malilito kayo dito. So ayan in fairness, nung nakita ko yung mga gawa ninyo, may nakasagot ng tama sa eksakto. Okay? So ayan po, meron, marami-rami rin naman. So ayan po kaya po 0 dito kasi tawag dito, hindi naman kailangan yung 1 at saka yung 2 dito sa line na ito kasi ang hinihingi naman isang identifier, isang which is yung add, di ba? So, alangan na magsimula ka sa 2. Alangan magsimula ka sa 2, di ba? So, ano ba mauuna? 0, 1, or 2? Di ba syempre, focus sa numbering is 0. Kaya syempre, ang unahin mo ay 0. Wala pa kuha? Yun na yung logic Yes, ko. sir. Ayan. Yun yung part. Kasi sa programming dapat trial and error. Meaning, try and try kayo nung program hanggang sa magawa ng tama. Okay, trial and error nga eh. Kumbaga, halimbawa, hindi nag-run yung una yung gawa. Ito nyo. As nag-run na, may minor problems. Ayusin nyo hanggang sa tumama siya. Try and try kayo ng mga possible answers. Ganun sa programming. Okay po. Hindi ito yung halimbawa ay magbibigay ako ng code. Tapos kukupihan nyo yung code, ipaparan nyo. Di parang wala nangyari. Kasi ang ginawa nyo lang, Copy-paste, sir. parang nag-copy-paste tayo. Kumbaga sa programming, parang pinaghalo siyang math at saka logical thinking. Medyo mga ganong tipo. Okay po. Kumbaga, hindi naman patalinuhan dito, pero patalasan ng patalasan ng utak. Hindi mo kailangan maging matalino dito eh. So, parang kailangan mo lang maging madiskarte kung paano mo paparan yung program. Nakakuha na tama. Kailangan mag-isip. Okay, sir. Kumbaga, Opo, sir. Hindi siya yung ang mas pairan dito is more on matalasan ng utak. Ayan. So, ayan po So, in fairness naman, congratulate ko rin yung mga nakagawa ng tamang eksakto at saka yung mga nakagawa na almost malapit na. Congratulations sa inyo. Konti na lang mamamaster nyo na. Kasi nung nakita ko naman, may mga nakagawa na eksakto, meron din mga nakagawa na malapit-lapit na, konti na lang, hindi lang na eksakto. Pero pwede na rin. Pero this time, susunod activity, gawin nyo ng in order. Okay po. Kukuha? Okay, sir. Opo. Very good. Pero sa naman, Opo, sir. medyo nakita ko naman yung mga gawa. Marami naman ang may potential na programmers. Kita ko naman na kaya. Kukuha naman kahit paano. Okay? Yan. Next. Okay, tayo dito ha. So, kaya bakit nga 0 ito? Sige nga, explain nyo nga bakit 0 yan. Kasi zero, sir, yun nauuna sa Sa bilang. numbering. Oo, tama. Yung explanation doon. Opo, sir. Itong mga to, kaya po yan ay ito pong sa line na to, kaya si 0 ay si num1 kasi kung papansin niyo, di ba? Ang magkakasunod-sunod niya ay 0, 1, 2. Dito ang magkakasunod-sunod niya ay num1, num2 at num3. So ibig sabihin, yung order nito susundin yung order nung 0, 1, 2. And then dito dahil nga 0 lang naman dahil dito lang naman is isa lang naman ang hinahanap which is add. Hindi ka pwede mag-umpisa sa higher number. Mag-umpisa ka rin sa umpisa which is yung 0. Na kukuha? Kukuha? Opo, sir. Ayan, very good. Okay tayo dito Yes, sir. ha. So, okay tayo dito. Tapos, napansin ko din, may gumawa nito. Wait lang ha. Console. Right line. Para at least habang tumatagal na master mo niya. Right line. May gumawa nito eh. Product. Ito yung sasabi ko kanina. Is, imbis na tawag dito, formula, ang ginawa, type yung product is 4,000. May mga gumawa ba nito? Opo, sir. May mga gumawa ba yan? Ayan, So, Opo, anong sense ganyan po nun? ginawa ko, sir. Di ba? Pag Ako din isipin po. mo, Para isipin, po pag makuha yung isipin mo, 4,000.
Di parang dapat nagpa-type na lang pala ako sa inyo. Hindi na ako nagpa-formula. Kasi nagpa-type mo lang pala yung 4,000 eh, di ba? So ayan po ano. So dapat po mag-a-add kayo ng formula dito. Nakukuha. Saka ko nilalagay ha kasi pag Opo, sir. nilagay ko, malalaman ng mga ng mga hindi pa nagsasabi. Hindi pa nakakagawa. Ayun. Try ko na nga lang mamaya. Ayan ha. So yun. So kung gusto nyo namang i-resubmit, kayong bahala. Pagbibigyan ko kayo. Ayan. Sir, pwede ba i-resubmit, sir? Sir, pwede pa yun, pwedeng pangungulit? Try natin. Sige, bakit hindi? Sige, sir. Ayan na. Pero kung halimbawa mas mali yung halimbawa. Sir, yung sa akin, sir, yung dato lang. Halimbawa ganito. Yung inulit nyo, mas tama yung nauna. Ang submit nyo yung nauna. So kung halimbawa, yung inulit nyo, mas tama yung bago. Yung bago i-submit. Nakukuha. Opo. Ayan. Kayo baka mamimili, sir. Kasi baka mamaya, manggawa kayo. Tapos nung nag-submit kayo ng panibago, mas tama pala yung nauna. mas ano Pwede, ka sir, nagkamali. Pwede, sir, hindi na namin tatanggalin yung nauna namin sinubmit. Hindi ganito. Ang choice sa inyo. Sa inyo, ibig sabihin, bago nyo tanggalin, i-sure nyo muna na tama yung kasunod yung ginagawa. Double check na lang, sir. Sige, sir. Double check. Kung baka halimbawa, inulit nyo, tapos hindi nyo talaga makuha, di panindigan nyo yung yung ginawa. Pero kung halimbawa, nakuha nyo na yung pangalawa, hindi nyo submit nyo. Nakuha. Pero wag nyo muna tatanggalin. Wag nyo muna tatanggalin yung yung gawa. Kung baka, tanggalin nyo lamang pag Pag sure na okay na. Pag sure na okay na. Okay po. Hanggang Martes naman, kasabay noong bagong performance task. Okay po. Okay? Apo. Okay. Opo, sir. Yan. O ngayon naman, kung mapansin nyo dito, Sir, yung sa akin, nakataas. kung mapansin nyo dito, di ba? Console right line at saka console right. Ano ba kakaiba nun? Sige nga, kung na-try nyo May yung line. ano yung magkakaiba ang dalawang linya ngayon. Sige nga. Ito yung output ha, ito yung output. Yung console right Yung console right ay ay magkadikit po yan. ayun. Ano yung console right line? Yung console right line po, magkahiwalay na po ng line. Pag Ayan, tama. po, Sige, tuloy mo. Tuloy mo sinasabi mo. okay na po. Okay, so ayan po tama. Sino nagsabi nun? Carestel po. Carestel, tama. Ayan, tama. Ayan ha, tama yung sinabi niya. Pag console right na mangyayari, tulad nito, parehas console right na dalawang ito, di ba? Nagdidikit yan. Nakukuha. Opo, sir. Opo. Ayan. Okay. Ngayon, pag console right line, ayan, nasa baba na siya. Nakukuha. Yun yung, para bumaba. Kasunod. Hindi siya dikit-dikit. Yan, sagot yung tanong nyo. Paano bababa? Kasi, nung tingin ko kasi nung kayo nagko-code, hindi nyo napansin yung right line at saka yung right, diba? Tama ba? Opo. Tama, Ayan, So, ayan po, So, isa yun sa mga, kaya ko pa pinag-challenge yung nakaraan para ma-test ko din yung skills. Kung meron kayo mapapansin doon na teka, ganito yun, paano itong kasi, nagpo-program na tayo. Yun ay basic pa lang ha, wala pa tayong sa mga haba. So, ayan, ngayon, nare-reveal ko na yung yung mga, kaya yung pagka-reveal ko yung ulit, kasi hindi ko pa naman na-grade. So, yun. Ayun Sa akin yung ganun, sir. Yun, next. Yung sa may, Ano po, sir? sige. Ano yun? Go. Yung sa akin, sir, yung pong kaya nang sinasabi ko. Ano yun? Yung ganyan po, enter first number, tapos enter second number. Tapos yung nandyan po sa may part ng 2 plus 2 equals 4. Yung nandyan po yung sa akin ay nakalagay po ay 2. Tapos yung next na word po ay nasa baba na. Anong mali doon? Yes, sir. Kung okay lang, kung ganun po ba talaga yun, sir, o dapat po nasa may next line na po. Kung ano yung naroon sa output ko na sinabi, na pinakita, ganun. Ayun. Depende kasi sa activity na pinapasend ko. Kung halimbawa, may space, di may space. Kung pinakita ko naman sa output, walang space, di wala. Nakukuha. Okay, sir. Di ko kasi may babasa. Tingnan mo yung output na inukita ko sa inyo. Yun, ganun. Okay. Okay na. Sige, sir. Tapos pinasubmit ako sa inyo mamaya. Hindi kung ano yung pinakita ko sa inyo. Ganun. What if naman halimbawa,
Di ba sa aking activity ipapasubmit next time? Ito, wait lang ha. Hindi ito. Na, ito. Excuse me. Sorry. May space. Oh. Paano yun? Ayan, paano yan? Yun, oh, may space. Hindi sila Space. pagkatapos sa second number, space, tapos the input numbers are. Tapos after ng average, may space din. Yun ang gagawin nyo. Paano yun? Pero mukha siyang mahirap pag-iisipin. Ganyan sa Pero pag ginawa mo yan, yun lang pala yun. Yan, yan ang gagawin mo. Kailangan may space. Okay, ayan ha. Hindi ko muna i-reveal ha, kasi kailangan pag-isipan niyo, nagka-space yun doon. Anong ginamit ni Sir? Ayan. Okay ha? Yan ha. Ganyan na sir kasunod na. O kailangan dun sa after nung second number, may space dito. Ayun. After nung average, may space na saka submitted by. Hindi sila magkakadikit. Nakukuha? Sir. O sige, tanong. Sir. O tanong. Sir. Tanong. Yes. Ngayon na po gagawin yan, sir? Inamayan ng Tuesday pa. Ay, yung nakaraang activity 2 po ba yun, sir? Ayun, ulitin. Ayan po, yan. Pwede ba pong magpasa niyan, sir? Sige, pwede pa. Kaya ko nga medyo binibigyan ko kayo ng tip para medyo ma-master. Okay, so ano pa? Ito pa ano? Wait lang, nagbubukayin lang ako dito. Wait lang. Run tayo dito. Okay, so kung papansin nyo, wait lang, ayan. Whole numbers to. Diba? Whole numbers. Paano pag halimbawa, nag-input ako dito, 2.5, 2.4, at saka 2.5. Tingnan nyo, dapat na yung nalabas dyan. Pag inad. 4.9? Ano dapat? 4.9? 4.9, diba? 4.9? Sigiran natin, 4.9. Okay, so kung papansin nyo, nag-error. Diba? Nag-error, ano. So ngayon, ang gawin natin, tayo po ay magpalit dito ang code. Integer kasi nakalagay. So dapat gawin natin siyang decimal. Okay, try natin. Nag-error pa rin. Sandali ha. Wait, tanggalin mo kayo nagla-line. Tanggalin nga lang daw. Ayan na. Sandali lang. Tapos na lang ito. Sandali ha. I-paste ko ulit. Ito nila yung program ko. Ayan ito. Wait lang. Okay. So halimbawa, gagawin ko siyang decimal. Ito. Natin. 4 and 2. Lang. Okay, so kung papansin nyo dito, 4 plus 2 equals 6. What if yung tinet ko kanina? 2.5 and 2.4. 4. Lang. Error? Error siya. Alam ko. Wait lang ah. Dali, ano ko lang. Dali. Yan, wait lang ah. Ayun. Dali ah.
Ayun, okay na. Wait lang, show ko na ha. Ayan. Okay, so ayan po ano, mapapansin nyo dito, kita nyo ba? Kita nyo? Kita nyo? Opo. Ayan ano, 12 divided by, ginawa kong division but ayaw gumana ng mas addition kanina. So 12 divided by 5 is equals to 2.4. So na-read yung decimal value. So ito naman, hindi po ko nire-require na gumamit pa ng decimal. Kumbaga, pinakita ko lang in case na kailangan yung in the future na mag-decimal. Okay po, papalitan niyo lamang po yung ng decimal, yung integer. Yun ay kung kinakailangan, pero kung hindi naman is wag na muna. Okay po? Okay? Hello? Okay, sir. Opo. Ayan ha. So ganito ha. Ang ginawa ko, ang in-input ko dito ay parehas full number. So 12 and halimbawa ay 3 na hindi. 12 and 7 na lang. And then run. Medyo matagal. Ayan. So, ayun po yung sagot niya. 1.71. Okay po. So, halimbawa, ang ilagay, di ba, ang input ko parehas whole number, di ba? 12 and 7. Tama, di ba? So, ang sagot Opo. is decimal. What if ang ilagay ko, hindi kung applicable to ha. So, yun na nga kanina. So, halimbawa, 5 and 2.5. Try natin. Ayan. Tingnan natin kung applicable siya. Hindi po. Dito lamang po Meron. tinuro ko po ay pagdalawang whole number yung nilagay nyo. Pero, ang sagot is decimal. Ayan, 12 and 7 nilagay ko ha. Ayan po. So meaning, yung inputs ko is parehong whole number, pero yung lalabas na sagot niya is decimal. Pero hindi ka pwede mag-input ng parehas decimal number. Nakukuha? Nakukuha? Opo. Opo, sir. Ayan, baka kasi malito. Okay? So ito pong ginawa ko rin sa decimal na to, ang applicable pa lamang po dito is parehong whole number yung inputs ko, pero yung magiging answer niya is decimal value. So yun lamang po ano. So sinabi ko lang para in the future na kailanganin, is may idea kayo kung paano gagawin. Okay? Okay po. Okay po. Opo, sir. Ayan. So, gets na ha. Halimbawa ay yung activity ko na isinend sa inyo. Pag nasagutan nyo na, i-screenshot lamang po yung code at saka po yung output. Ito ha, baka ang gawin nyo ito. Hindi po yung gagawin ha. Ang gagawin po ninyo ay yung nasa performance task. I-lesson ko sa inyo mamaya. I-lesson ko sa inyo mamaya 5:30. Okay po. Hanggang Tuesday pa naman yan. Okay? Any questions? Opo, sir. Yung sa space. Yung Sige, form sige, po ba nun, sir, ay parehas lang nung sa Ano po? empowerment? Ano po? Yung pong formula po nun, sir, Ng average parehas ba? lang po nung dun sa may Sa Excel. Excel. Opo. May hawig doon. Opo. Hindi eksakto yun ha, pero may hawig doon. Ayan. Meron kayo ng idea. Okay po. Sige, sir. Ayan. Doon naman sa may Natry ko na yung nakaraan, space. sir, Hindi ko makuha. Dito naman sa may space na ito, ayan, mukha lang siyang parang ay ang hirap sir paano yung space na gagawin. I-try niyo. Simple lang siya. Yung challenge ngayon. Yung space, ang challenge ngayon Yung spacing? is yung spacing dito at saka po yung quotient, excuse me, and yung average. Ayan. Sir. So, Paano po kuha yung average siya? paano makuha yung average? Tingnan mo to. Anong input ko? 12 and 2. 12.2. Ano? 12 and 2. 12 and 2 pala yun.
Pag in-add siya, anong sagot? 14. 14. Okay. Tapos, ngayon, ilan yung given numbers? Dalawa, sir. Dalawa. Dalawa. O ngayon, anong gagawin mo ron sa sagot na in-add mo yung 12 at saka 2 at saka po yung given numbers? Anong gagawin mo? Ipa-plus mo ba yun? Ita-times? Divide, Ipa-minus? sir. I-divide? Divide. Ganun yung gagawin nyo. Tsaka, para mag-idea kayo, tingnan nyo sa Excel. Pwede yung sa Excel na ginawa ko sa empowerment. Di ba may average to? Nabasa nyo? Meron Opo, po. sir, opo. Yun. Gawin nyo siyang, hindi ko sinasabing eksaktong yun na, pero gawin nyo siyang guide, baka kukuha nyo yung average. Ayan. Okay. Hindi ko pwede sabihin kasi bali wala yung papagawa ko pag sinabi ko na yung formula. Okay po. Okay. Opo, sir. Ayan, tingnan nyo. Medyo panoorin nyo rin yun ng konti. I-post nyo rin sa may parting average. Ayan, makukuha nyo. Yung, pag i-apply nyo naman yung logic niya dun sa .NET natin na formula ng average. Okay po. Pagkasama-samahin po ha, baka kasi ang gawin, meron kasi ako nakita na ganito. Tama naman, kaso medyo malayo na sa katotohanan kasi ang ginawa niya, nag-submit siya ng isang formula, isang program para sa sum, isang program para sa multiplication. Sineperate niya, hindi niya pinagsama sa isang buong. So mali yun. Okay po. Ako gumawa nun. O tama, may mga tinatamaan sa mga sinasabi ko. Kung ano po yung pinakita ko na output, ganun po ha. Ganun po ha. Okay? So kung gusto yung i-resubmit, okay lang. Pagbibigyan ko kayo. Tinesting ko lamang kayo kung talaga nag-gets yung lesson na nakaraan. Ngayon may mga clues na kayo, edi tingin ko naman kung gagawa nyo ng tama. Nakukuha? Sir, Anong nagawa pa? ko, sir. Any questions? Tsaka yung mga di pa nagsasubmit ng mga nakaraan, mag-submit kayo. Kayang yung points. Okay? So yun lamang for today. I-end ko na kasi mag-aalas 5 na lalabas na ako. Okay? Okay po, sir. Salamat po. Okay, salamat. Ingat sa pag-uwi, sir. Sige. Ingat. Yes, sir. Sige. Ayan. Wait lang. Sige.